Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon ito. Tama ho si Greco Belhica ha. At eto ho, naglatag pa ng mga resibo. Ah. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, baka naman pakipindot naman po ng ating like button and pakishare na rin po ng ating live today. Ganito. Sabi rito, kasi lumabas ito recently, di ba? Na kaya nga makakatipid raw po ang ating pamahalaan mula diyan sa pondo na hinihingi ng ito pondo ng NEP. No? Ito yung previous cost na nakalagay. Ito yung nasa requested budget ng Pangulo mula po sa isinabmit ng DPWH sa kanya. Isipin nyo, may sarili silang pricing. Nagpapabidding kayo. Dapat, di ba? Didepende kayo sa presyo ng merkado. Eh, ang nangyari, may sariling papresyo ang DPWH. At eto nga ho, tingnan nyo, doble-doblihan yung mga presyo, no? Halos doble. Oh, kaya sabi 50%. Oh, inislash nila ngayon. Itinama ho nila, no? Kung ano yung prevailing market price. So, wala akong kickback. Kasi ang ginagawa ng DPWH, maski dati pa, kailangan sundin ninyo itong presyuhan na to. Oh. Diba? Tapos, pagdating po sa kickback, gagamitin po yung totoong presyuhan na yung nasa kanan. Oh, kaya ganoon, nakaka-kickback sila. Kaya lang ho, dahil umabuso sila, maraming binibigyan hanggang barangay kawatan, magnanakaw. Binibigyan. Oh, kaya ho, lalong lumalala na, na talagang nasa-substandard na yung mga proyekto. Oh. Ngayon, eto. Sabi po, alam nyo, hindi lang naman po ngayon to eh. Panahon po ni Belhica, binanggit niya na to. Pero hindi ho nila ito ginawa. Oh, sabi niya nga rito ha, the ACC Commissioner Belhica said they would submit the report to the President, which would include a list of congressmen tagged in the anomaly once the list is completed. Okay. Eto pa, sabi niya ha, report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. E di nahahawig nga po doon sa overpricing na standard price ng DPWH. Kasi doon pa lamang po sa kanilang pinapabidding, nakatakda na po talaga doon ang kopitan kasi 50% halos ang kikikbakin nila. Ngayon, eto, ginawa ho ni dating Pangulong Duterte, pinangalanan niya, di ba, noong 2020, yung mga corrupt na mga kongresista. Nung matanggap niya na yung sinasabi ni Belhica, na ibibigay nila, isasubmit niya yung listahan sa Pangulo. Ngayon, ang tanong po dito, ano ho ang inyong ginawa? Ano ang naging aksyon? So itong post na ito ni Greco Belhica ang sinasabi ko na naglatag siya ng resibo. Ano hong resibo ang inilatag niya mga kapatid? Resibo na katunayan na wala po talagang nagawa si dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng sabihin natin si Belhica, in fairness to him, nagtrabaho, may inimbestigahan, may boss, binigay niya ang listahan. Anong ginawa ng boss niya? Ichinismis. Sabi lang, eto si congressman po tayo na ganit na tsaka si mga congressman niya, mga nagnakaw yung mga yan. O ngayon, pagkatapos, ano nangyari? Nagkaroon ba ng investigation? Nasaan ang Iglesia ni Cristo? Nagrally ba sila para pressurein si dating Pangulong Duterte na kanila rin namang inendorso? Noong 2016 na labanan mo na ang korupsyon. May listahan ka na figure out nyo na paano ang korupsyon nila. Pasalamat ka kay Greco Belhica, kay Pastor Greco Belhica.
Meron bang ganon? Wala ho. Wala. Di ba? Tahimik, nagkakapatayan nun. Pro-life ba kayo? Nasaan kayo nun? Oh, wala rin ho. Tapos ngayon, na lumala na yung korupsyon, wala rin kayo. Nung si Sara inimpeach, lumitaw kayo. Oh, ang gusto nyo mangyari, forget na lang. Oh, tapos, nung umaksyon na ang Pangulo, dahil pinakikialaman na ng langit ang kanyang administrasyon, bigla kayong lilitaw. Ano, para credit grab or to save someone else's ass? 'Di ba? Ang maililigtas nyo pa, magnanakaw, may tatak ng pagnanakaw. Tama ho ba yun? Oh. Now, eto, kay Belhica, malinaw na malinaw. Etong inilatag ni Belhica ngayon, mga kababayan, na yung mama, in fairness, nagtrabaho. Kaya lang po, yung kanyang amo, chinismis lang yung kanyang ginawa. Chinika niya lang. Tapos wala hong ganitong aksyon. Wala hong ICI. Yun pong yung PACC, merong isang kailan lang lumabas sa social media na interview niya, sinasabi niya kung ba't wala silang mga mabibigat na mga napakulong na mga elected officials. Hindi po kasi ginawa nila na institutionalized, pinatatag, pinaganda ang kapangyarihan ng PACC. Katulad lang siya ng level ng ICI na nilikha ng Pangulo for short period of time, 'di ba? Executive order lang, ganon. Oh. Mas maganda yung ngayon na isinusulog ng mga mambabatas na ako'y umaapila sa ating Pangulo, i-certify niyo po yung panukalang batas na to, institutionalizing the ICI. At gawin yung ano yan, gawin yung urgent bill. Oh. Total, may nilikhang ganyan ng Pangulo. 'Di ba? Tapos, mag-provide ng security sa mga miyembro nito. Etong panahon ni Pangulong Duterte dati, naku, wala, ganyan lang, chinismis niya lang. Tandaan niyo, supporter ako ng admin noon, pero nung tuwan-tuwa ako nung pinangalanan Kaya lang, hanggang doon lang tayo sa pinangalanan lang. Nakafocus lang sila noon kay De Lima at saka sa EJK, sa War on Drugs. Doon sila nakafocus noon. Oh. Tapos, pabanatan niya yung mga pumupuna sa mga kaalyado niya, kaya kina Michael Yang, 'di ba? Kina Duque, babanatan niya, kaya nga nagkasira relasyon nila ni Gordon Ay nako. The DPWH politicians and contractors of the Duterte regime followed Chinese tofu reconstruction technique to squeeze funds for their pockets. Tama. Diba? Katawiran naman kasi nila, taong bayan dyan Tangina, makita nila dyan, nagagupit-gupit ko ka ng ribbon, naputol mo yung ribbon na yan, palakpak na yung mga putang inang yan. Oh, tapos pagka nasira na yung project, hindi naman yan bukas masira, matagal pa. Gawin uli natin, masaya na naman yung mga gago, mga gunggong yan. Makita nila magawa ang gobyerno, masaya sila. Kaya palagi tayo busog. Parang ganun di ba? Yung mga miyembro ng fans club, nako po, di ba? Ay nako. Okay, so iwan muna natin ito.